Esther Kabanatang 7 hanggang 8. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Binitay si Haman, hinirang si Mordecai. Ang bagong kahilingan ni Esther. Esther ikapitong kabanata, binitay si Haman. Si Haring Xerxes at si Haman ay dumalo sa ikalawang handaan ni Reyna Esther. Habang sila'y nagiinuman, itinanong ng hari, Reyna Esther, ano nga ba ang hihilingin mo? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sumagot si Reyna Esther, kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, nais ko po sanang hilingin na ako at ang aking mga kababayan ay inyong iligtas sapagkat kami po ay ipinagbili para patayin at lipulin. Kung kami po ay ipinagbili upang maging mga alipin, magsasawalang kibo na lamang po ako at hindi na kayo gagambalain pa. Subalit kami po ay nililipol na. Itinanong ng hari, sinong may pakana ng mga bagay na ito? Sumagot si Esther, ang aming kaaway at taga-usig, ang masamang si Haman. At si Haman ay nangatog sa takot sa harap ng hari at ng reyna. Galit na tumindig ang hari at nagpunta sa hardin ng palasyo. Naiwan naman si Haman at nagmakaawa kay Reyna Esther sapagkat natitiyak niyang siya'y paparusahan ng hari. Nang magbalik ang hari, nakita niyang nakadapa si Haman sa harap ng reyna na nooy nakahiga. Dahil dito'y pagalit na sinabi ng hari, pagbabalakan pa niya ng masama ang reyna at sa loob pa naman ng aking pamamahay. Hindi pa halos natatapos ang salita ng hari, tinakpan na ng mga lingkod ng hari ang mukha ni Haman. Pagkatapos sinabi ni Harbona, isa sa mga yunuko ng hari, nagpagawa na po si Haman ng isang bitayan para kay Mordecai na nagligtas sa buhay ninyo, mahal na hari. Ang taas po ng bitayan ay 22.5 metro at naroon sa tabi ng kanyang bahay. Doon siya bitayin, utos ng hari. Binitay nga si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai. Pagkatapos napawi na ang galit ng hari. Esther ikawalong kabanata, hinirang si Mordecai. Nang araw ding iyon, ang mga ari-arian ni Haman na kaaway ng mga Hudyo ay ibinigay ni Haring Xerxes kay Reyna Esther. Napabilang rin si Mordecai sa mga kagawad na malapit sa hari sapagkat sinabi ni Esther na magkamag-anak sila. Ang singsing na pantatak ng hari ay kinuha kay Haman at ibinigay kay Mordecai na siyang ginawang katiwala ni Esther sa dating bahay ni Haman. Ang bagong kahilingan ni Esther. Minsan pang lumapit si Esther kay Haring Xerxes at lumuluhang idinulog dito ang utos tungkol sa paglipol sa mga Hudyo na binalak ni Haman na agagita. Itinuro ng hari ang kanyang setro kay Esther. Tumayo naman si Esther at kanyang sinabi, kung mamarapati ninyo at makalulugod sa inyo kamahalan, nais kong hilingin na inyong ipawalang bisa ang utos na pinakalat ni Haman na agagita, anak ni Hamedata, laban sa mga Hudyo sa inyong kaharian. Hindi ko po makakayanang makita na nililipol at pinapatay ang aking mga kalahi. Sinabi ni Haring Xerxes kay Reyna Esther at kay Mordecai na Hudyo, ang ari-arian ni Haman ay ibinigay ko na kay Esther. Ipinabitay ko na si Haman dahil sa masama niyang balak sa mga Hudyo. Sinabi rin ng hari sa kanila, gumawa ka ng isang utos para sa mga Hudyo at isulat ninyo rito ang gusto ninyong isulat sa pangalan ko at tatakan mo ng aking singsing, sapagkat walang sino mang makapagpapawalang bisa sa utos ng hari, lalo na kung ito'y tinataka ng singsing ng hari. Nang ika-23 araw ng ikatlong buwan, ipinatawag lahat ang mga kalihim ng hari. Ipinasulat ni Mordecai sa kanila ang isang liham tungkol sa mga Hudyo upang ipadala sa mga gobernador at mga tagapangasiwa at mga pinuno ng 127 lalawigan mula sa India hanggang Ethiopia. Ang utos ay nakasulat sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang sulat na ito ay sa pangalan ni Haring Xerxes at may tatak ng singsing nito. Pagkatapos ipinadala sa mga tagahatid sulat, sakay ng mabibilis nilang kabayo mula sa kwadra ng hari.
Sa pamamagitan ng sulat na ito, ipinahihintulot ni Haring Xerxes na magsama-sama ang mga Hudyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sinumang sasalakay sa kanila mula sa alinmang lalawigan. Pinahihintulutan din silang patayin, lipulin at samsaman ng ari-arian ang hukbong sasalakay sa kanila, pati ang mga kababaihan at mga bata. Gagawin nila ito sa buong kaharian sa loob ng isang araw sa ikalabintatlo ng ikalabindalawang buwan ng taon. Bawat lalawigan ay padadalhan ng sipi nito at ipahahayag sa lahat ng tao para makapaghanda ang mga Hudyo sa araw na yaon laban sa kanilang mga kaaway. Kaya ang mga tagahatid sulat ay nagmamadaling lumakad, sakay ng mabibilis na kabayo ng hari at sinunod agad ang utos ng hari. Ang utos ay ikinalat din sa lungsod ng Susa. Nang lumabas ng palasyo si Mordecai, ipinagbunyi siya ng buong lungsod ng Susa. Suot niya ang maharlikang kasuotan, putit asul ang kanyang damit, pinong lino na kulay ube ang balabal, at malaki ang koronang ginto. Ito'y malaking karangalan ng mga Hudyo. Masayang masaya sila. Sa lahat ng dakong naabot ng utos ng hari, nagpista sa tuwa ang mga Hudyo. At sa buong kaharian, marami ang nagsabing sila'y Hudyo sa takot na sila'y patayin.